Hi everyone! Ako po si Cara David. Welcome back to my channel. Ito si Lemon. Huwag kayo mag-alala. Quiet lang siya. Makikinig din siya sa lesson natin ngayong araw. Alam ko po, nag-post kami sa Facebook asking you kung meron ba kayong mga gustong malaman tungkol sa script writing or basically journalism. So eto, susubukan kong sagutin ang ilan sa inyong mga katanungan. Thank you, Kirk or Kirk, sa iyong tanong. Siguro, ang gusto mong itanong ay kung may sinusunod ba kaming formula or parang outline, siguro, or framework sa paggawa ng isang documentary. Walang isang specific formula kaming ginagamit. Depende ito sa uri ng storya. So, nagbabase kami doon sa topic at saka doon sa anong nangyari doon sa storya. Doon namin isusulat yung script. So, mapapansin ninyo, meron akong mga documentaries na gumamit kami ng flashback effect, katulad ng docu na minsan isang taon. Tapos, meron din kaming mga docu na journey, yung formula. Usually, hanggang Pililya lang ako eh. Pero ngayon, tatawirin natin yung probinsya ng Rizal para makarating tayo ng Laguna. Parang ganun yung daloy or yung balangkas or yung framework ng istorya, katulad nung ginawa namin yung 400 kilometro o kaya yung Embalsamador de Motor. So, kung may isasuggest ako sa iyo as a scriptwriter, huwag kang magpakahon sa iisang formula. You let your story dictate the framework or the outline for you. Thank you, Loricel, for your question. Ang susi sa isang magandang interview, rapport, and sincerity. Kailangan sincere ka talaga na interesado ka dun sa storya niya para magbahagi rin siya ng storya niya sa iyo. Di ba mas masarap magkwento sa isang tao na talagang genuinely interested dun sa istorya mo? So, dapat ipakita mo yon na talagang interesado ka talagang ikwento yung kanyang storya. At bibigyan mo ng hustisya yung storya niya. Kapag marami ka namang time for your shoot, usually ang ginagawa namin, kinakausap muna namin yung case study ng siguro half a day or whatever, just to establish rapport nang walang camera. Yung talagang sincerely makikipagkwentuhan ka lang sa kanya para pag dumating yung panahon na darating na yung cameraman, palagay na yung loob ninyo sa isa't isa. Ginagawa ko to lalo na kapag mga bata. So, kapag mga bata yung ini-interview, medyo mahirap yun kasi they're usually very, very shy. Pinakamahirap interviewin ng mga bata. So, ang ginagawa namin ng aking team, usually, nakikipaglaro muna kami sa kanila. Ako, yung cameraman ko, yung assistant cameraman ko, yung director ko, nagde-devote talaga kami ng oras na makikipagbiruan, makikipaglaro muna kami dun sa mga bata hanggang sa maging palagay na yung loob nila sa akin. Tapos kapag umabot na sa point na ate na or tita na ang tawag nila sa akin, yun na yung signal sa akin na, okay, may rapport na akong na-establish. Kapag in-interview ko ito, kahit na in front of a camera pa, may rapport na, palagay na siya, at very natural na yung lalabas na istorya. So, importanteng mag-establish ka ng rapport at importanteng maging sincere and genuine ka sa iyong pagiging interesado sa kanyang istorya. Thank you, Yodge, for your question. Siguro, ang gusto mong malaman ay kung paano namin pinipili yung aming mga istorya. Actually, yung pag-iisip ng topic ang pinakamahirap na bahagi ng paggawa ng isang documentary. Kaya malaki talaga yung papel na ginagampanan ng mga researcher. And nagpapasalamat ako sa mga mahuhusay na researcher na dumaan sa aking eyewitness team kasi talagang sila talaga yung kalahati or 1/3 ng tagumpay ng isang documentary. So, sa pagpili ng isang magandang istorya, meron kaming mga iba't ibang criteria na sinusunod. Una, dahil nagtatrabaho kami for a visual medium like television, kailangan visually appealing siya. Ibig sabihin, may video na maganda. Number 2, kailangan willing magpa-interview yung community.
Kasi ang hirap gumawa ng storya na walang magsasalita, di ba? Or walang magpapa-interview. Number 3, iniisip namin kung makaka-relate ba dito yung audience namin. Kasi syempre, papanoorin ito ng mga tao, makaka-relate ba yung mga tao dito? Or kung hindi man sila makaka-relate, ano yung angulo na pinaka-makaka-relate ang audience mo? And lastly, gusto namin sana, kung gagawa ka na lang rin naman ng isang istorya, pipili ka na lang rin naman ng isang topic, wag lang sana ang criteria mo ay bago, sana nakapagpapabago rin or life-changing. So, paano magiging life-changing yung isang istorya? Depende yan sa pagkukwento mo. Kapag mahusay yung pagkakakwento mo, authentic siya, at hindi yung pretentious, mas maraming mahihipo ang puso. Thank you, Jack, for your question. Well, unang-una, dapat totoo siya. Kapag kasinungalingan, huwag mo nang bigyan ng airtime yan. So, number 1, it has to be true. Number 2, it has to be authentic. Hindi lang siya totoo, pero yung may mabuting intensyon kung bakit ginagawa itong istoryang ito. Lahat naman kasi ng istorya, basta totoo, ay dapat ikwento. Pero, depende kasi yan doon sa platform kung saan ikukwento yung ikwentong ito. May mga istorya na bagay sa dyaryo pero hindi bagay sa TV. May mga istorya na pwede sa TikTok pero hindi pwede sa TV. Merong mga istorya na pwede sa TV pero hindi pwede sa pelikula, hindi rin pwede sa TikTok. So, kailangan kilala mo yung platform. Pangalawa, yung audience. Kasi meron ding mga istorya na mas nag-a-appeal or mas relevant to certain kinds of audiences. So, it really depends on ano ba yung mission mo, ano ba yung platform mo, sino ba yung kinakausap mo, at bakit mo ba ginagawa itong storyang ito. Pero ang bottom line, dapat yung istorya totoo. Kapag kasinungalingan, huwag nang bigyan ng airtime yan. Maraming salamat po sa inyong mga katanungan. Sorry po hindi namin na-accommodate lahat ng inyong mga tanong. Pero promise ko po, in the coming weeks, baka mag-call out po kami ulit and mag-type in na lang po kayo ng inyong mga comments and questions para sa akin. Follow nyo na lang po yung aking social media accounts sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook, at saka sa YouTube para sa iba pang mga lessons. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Cara David. Happy writing at ingat po kayo palagi.